Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito, manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibate ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Yeah. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Sabihin nyo nga po, thank God I am blessed. Mas malakas. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo katabi mo, sabi mo, thank God you are blessed. Mas malakas. Sabihin natin sabay-sabay, merong action yan. Thank God we are blessed. Sabay-sabay. Mas malakas. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Tayo ay pinagpapala ng Diyos araw-araw. Amen? Sapagkat tayo'y mahal na mahal ni Jesus Nazareno. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Pakitignan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan yung katabi nyo. Di na naman kayo sumusunod sa akin eh. Tingnan yung katabi nyo. Tanong mo, sabi mo, kaibigan, good news ka ba? O bad news ka? Ayan. Bakit yan aking tanong? Sapagkat yan ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lucas, Ebanghilista. Yung binasa nating mabuting balita, siya ang nagsulat. At sa kanyang pagsulat ng mabuting balita, ipinakikita niya si Jesus bilang mabuting balita. No?
Si Jesus ang mabuting balita, pero hindi lang si Jesus ang mabuting balita. Ako at tayo din ay mga tagapagdala ng mabuting balita ni Jesus Nazareno. Amen? Kaya nga sabi dito, sinusugo ko kayo, sabi ni Jesus. Tayong mga mananampalataya ay sinusugo ni Jesus. Bakit? Sapagkat ang mundo ngayon, hindi lang bad news, fake news pa. No? Napakadilim na ng mundo. No? Kundi gera, mga sakuna, sari-sari. Kaya ang nangyayari sa tao'y nawawala na siya ng nawawala na siya ng pag-asa, nawawala na siya ng ligaya, nawawala na siya ng kasiyahan. Subalit ang Panginoong Hesus ay nagpapaalaala sa atin, sinusugo niya tayo para maipahayag ang mabuting balita sa lahat. Amen? Ay yan ang payo sa ating bilang mga deboto, maging mabuting balita tayo. Sa English, di ba, good, no? Good morning, no? Good afternoon. Pero tingnan nyo, i-translate nyo sa Pilipino, anong bati natin? Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Ibig sabihin, ako at tayo ay hindi lang dapat mabuti, kundi meron din tayong angking kagandahan. Bakit? Sapagkat walang nilalang na pangit ang Diyos. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi. Sabi mo, hindi ka pangit. Ayan. Sapagkat walang pangit na nilikha ng Diyos, lahat tayo ay magaganda. Tayo ay wangis ng Diyos. Kaya tayo'y hinahamon ngayong piyestang ito ni San Lucas na ipangaral ang mabuti at magandang balita ni Jesus Nazareno. Sino baga itong si San Lucas na ipinagdiriwang natin ngayong araw na ito? Tayo'y sinasabihan ng unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo na si San Lucas ay sekretary ni Saint Paul. Okay? So, yung ebanghelyo ni San Marcos, si San Marcos ay sekretary ni Saint Peter. Samantalang si Saint Luke, sekretary ni Saint Paul. Kaya nasa banggit sa unang pagbasa, narito si Lucas kasama ko. Si San Lucas po, ay isa-isang doktor, manggagamot, Hindi to doktor kwak-kwak ha. Doktor talaga itong si San Lucas. At si San Lucas ay napakatalino at napakarunong. Sapagkat kung inyong babasahin sa orihinal na lengguwahe, ang mabuting balita ni San Lucas, napakaganda ng pagkakasulat nito. Hindi lang dahil sa handwriting, kundi yung papaano niya ginamit ang mga salita. Meaning to say, na itong si San Lucas ay napakatalinong tao at napakagaling. Subalit itong si San Lucas, bagamat siya'y napakatalino at napakagaling, inialay niya ang kanyang buhay para maipahayag ang Panginoong Hesus. Nanggagamot siya ng libre. At hindi lang yan, naging sekretary pa siya ni Saint Paul. Ay hindi biro maging sekretary ni Saint Paul, sinasabi ko sa inyo. Sapagkat kahit nakakulong si Saint Paul, si Saint Luke, laging na doon sinusulat lahat ng mga sinasabi ni San Pablo. At katangi-tangi itong si San Lucas sapagkat kung ating babasahin ang mabuting o ang ebanghelyo ni San Lucas, tatlong magagandang aspetong makikita natin dito. Una, sa ebanghelyo ni San Lucas, makikita natin na si Jesus ay laging kapiling ng mahihirap, kapiling ng mga aba, kapiling ng mga pangkaraniwang tao, kapiling ng mga tao na naghahangad makasunod sa kaharian ng langit. Kayong mga naritong nasa harapan, kasi hindi nyo makikita sa likod, kayong nasa harapan, tumingala kayo dito sa ceiling natin. Makikita nyo dito ay merong simbolo si San Lucas. Yung baka na may pakpak.
Ay bakit baka? Ay ano bang ginagamit ng magsasaka noon sa Israel? Baka? Saan? Sa pag-aararo, pag-aani. Sapagkat gustong ipakita ni San Lucas na ang Panginoong Hesus ay malapit sa mga mahihirap. Malapit sa mga pangkaraniwang tao at higit sa lahat, siya ay malapit sa mga isinasantabi ng lipunan. Kaya nga tingnan ninyo sa Ebanghelyo ni San Lucas, makikita natin ng kwento ng mabuting Samaritano. Diba ga? Na kay San Lucas yan. At hindi lang yun. Pangalawa, ipinapakita dito sa Ebanghelyo ni San Lucas na ang Diyos ay napakamahabagin, napakamaawain. No? Kaya nga sa simula't simula pa lang, makikita natin sa mabuting balita ni San Lucas, yung awit ng papuri ng mahal na birhen, yung awit ni Zacarias, yan ay pumapatungkol sa awa, malasakit at habag ng Diyos. Amen? At hindi ba sa Ebanghelyo ni San Lucas, marinig natin ng kwento ng alibughang anak? Ipinakikita dito na ang Diyos ay maawain at mahabagin. Pangatlo, sa isa pang aspetong makikita natin dito, ang Ebanghelyo ni San Lucas, ipinakikita ang Panginoong Hesus na laging nagdarasal. Katulad sa mabuting balita, anong narinig natin dito? Ano sabi ng Panginoong Hesus sa atin dito? Idalangin ninyo sa may-ari. Kung babasahin po ninyo ang Ebanghelyo ni San Lucas, laging nagdarasal ang Panginoong Hesus. Ay, yan din ang magandang paalaala sa atin. Bakit? Na sa lahat ng gagawin natin, tularan natin si Jesus na na laging nagdarasal. Pang-apat, ipinapakita dito sa ating mabuting balita na ang Ebanghelyo ni San Lucas ay Ebanghelyo ng Ebanghelyo ng pagmimisyon. Bakit? Sapagkat ultimo ang gawa ng mga apostol o Acts of the Apostles, si Saint Luke din ang nagsulat. Kaya nga yung sinasabi ng mga Bible scholar na yung Acts of the Apostles ay continuation ng Gospel of Saint Luke. Sapagkat pinapaalalahanan ako at pinapaalalahanan tayo ni San Lucas na tayo ay may misyon. Anong misyon natin? Ipalaganap ang mabuting balita. Ipalaganap si Jesus lalo't higit sa mga taong hindi nakakakilala sa Kanya. At panglima, ang Ebanghelyo ni San Lucas, makikita natin dito na ang mahal na birhen ay nagsasalita. No? Sapagkat sa Ebanghelyo ni San Lucas, narinig natin ang kwento ng pagdalaw ng anghel sa mahal na birhen. Narinig natin ang kwento ang pagdalaw ng mahal na birhen kay Elizabeth. At narinig natin ang kwento tungkol sa pag-awit ng Magnificat ng mahal na birhen. Alam nyo, si San Lucas ay meron ding artistic side. Bakit? Sapagkat kung inyong mapupuna, makikita sa ating harapan ng ating simbahan, ay may imahe ng Mother of Perpetual Help. Maraming nagsasabi na ang pinaka-orihinal na nagpinta niyan ay walang iba kundi si San Lucas. Kung kayo pupunta ng Roma, doon sa Basilica ng Santa Maria Maggiore, makikita nyo ng imahe ng Mother and Child, na ang pangalan ay Salus Populi Romano, ang sinasabi na si San Lucas din ang nagpinta nito. Pag kayo pumunta sa Poland, makikita nyo rin ang imahen ng mahal na birhen na Czestochowa na sinasabing si San Pablo din ang nagpinta nito. Napakaganda sapagkat ipinakikita dito ni San Lucas na meron siyang pagtatangi sa mahal na ina. May puso si San Lucas sa mahal na ina. Ipinakikita ni San Lucas kung papaanong ang isang napakaabang babae
abang dalaga ng Israel, ng Jerusalem, ay pinili ng Diyos para maging ina ng anak ng Diyos. At sino yun? Walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya nga sa pagkapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Lucas, huwag ika nating kalilimutan na ako at tayo ay mga tagapagdala at hindi lang tagapagdala, tayo din ay maganda at mabuting balita ng Panginoon. Sa mundong punong-puno ng masasamang balita, sa mundong punong-puno ng karumal-dumal, kahindik-hindik, sa mundong punong-puno ng dilim, ako at tayo ay hinahayo ni Jesus Nazareno na maging mabubuti at magagandang balita dito. Tayo ang magiging tagapagdala ng pag-asa, kasiyahan, kagalakan, katarungan at kaayusan ng mundong ito. Nawa sa tulong ng panalangin ni San Lucas Evangelista, tayo nawa ay maging mga tagapagdala ng maganda at mabuting balita ni Jesus Nazareno. Amen? 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 Pagpalain kayo ng poong may kapal.